Kamusta po kayong lahat? Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. Once again, good morning po sa ating lahat. It's January 21, entitled All-Powerful Helper. At mababasa din po yan sa Selected Messages Volume 1, page 309 and 310. So samahan niyo po akong pag-aralan ito. Sabi sa ating key text sa Hebrews 2 verse 17, "Therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people." So sa key text pa lang natin, mapapansin na natin na si Kristo po ay gaya sa atin. Naging tao siya, naging kaibigan ng mga makasalanan. At siya ngayon ang ating maawain at tapat na high priest na kasama sa kanang kamay ng Diyos upang tayo ay ipaglaban sa ating mga kasalanan. Wonderful, almost too wonderful for human beings to comprehend, is the Savior's sacrifice in our behalf. Shadow forth in all the sacrifices of the past, in all the services of the typical sanctuary, and this sacrifice was called for. When we realize that his suffering was necessary in order to secure our eternal well-being, our hearts are touched and melt. He pledged himself to accomplish our full salvation in a way satisfactory to the demands of God's justice and consistent with the exalted holiness of His law. So, dito mga kapatid, wonderful. Yung ating nabasa, kagilagilalas ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Bilang tayo ay mga tao, nagsakripisyo ang anak ng Diyos para sa atin. Di po ba natin yun marirealize? Di po ba tayo magsisikap na mabago yung buhay natin dahil merong namatay para sa atin? Hindi ba natin ma-realize na yung suffering ng Panginoon ay kailangang maangkin din natin? Na kailangan din tayong mag-suffer for Christ's sake? Kaya nga, sinicure ng Panginoon yung walang hanggang kapahingahan sa atin para tayo ay magwagi sa laban. At siya ay nagmamakaawa ngayon sa atin na ibigay na natin yung buong puso natin sa Kanya, sa kaligtasan ng mga tao, para tayo ay Kanyang magamit sa kaligtasan ng iba. Dahil atin pong ipapakita ang kalooban, ang kautusan ng Panginoon, ang Kanyang hustisya ay banal. At kailangang malaman ng tao na siya ay makasalanan at nangangailangan siya ng tagapagligtas. No one less holy than the only begotten of the Father could have offered a sacrifice that would be efficacious to cleanse all, even the most sinful and degraded, who accept the Savior as their atonement and become obedient to heaven's law. Nothing less could have reinstated human beings in God's favor. So tandaan natin, wala na pong ibang pangalan sa ibabaw ng lupa. Wala nang ibang pangalan, wala nang ibang banal na pangalan ang katanggap-tanggap sa ating mga panalangin, kundi ang anak ng Diyos lamang. Ang kanyang sakripisyo sa atin, na siyang naglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan, kahit gaano pa tayo kamasama, kahit gaano pa, o ilang beses na tayong nadapa, patuloy niya tayong hinihinga ng kapatawaran. Patuloy niya tayong hinihimok yung ating mga puso na tanggapin siya as our personal Savior. Siya ay nananawagan sa atin na tayo sumunod sa kanyang banal na kalooban dahil wala nang ibang makakapagligtas sa tao kundi si Kristo lang. What right had Christ to take the captives out of the enemy's hands? The right of having made a sacrifice that satisfies the principles of justice by which the kingdom of heaven is governed. He came to this earth as the Redeemer of the lost race, to conquer the wily foe, and by his steadfast allegiance to right, to save all who accept him as their Savior. On the cross of Calvary, he paid the redemption price of the race, and thus he gained the right to take the captives from the grasp of the great deceiver, who, by a lie, frame against the government of God,
caused the fall of humanity and thus forfeited all claim to be called a loyal subject to God, of God's glorious everlasting kingdom. Ito po yung dapat nating malaman, na wala na pong ibang makakahuli o makakatulong sa atin para tayo ay makawala sa patibong ng kaaway. Kasi lahat tayo oras-oras natutokso, napapahamak. Pero merong inihanda ang Panginoon na daan para tayo ay magwagi sa laban. Kaya kailangan malaman natin kung gaano niya tayo minahal. Kung gaano siya nagsakripisyo para sa atin. Hindi po ba tayo satisfy sa mga prinsipyo ng katotohanan na pinagkaloob niya sa atin? Na yung kaharian ng langit, yun yung magpapaunawa sa atin. Yun yung itinatag ng Panginoon sa ating mga puso. Pumarito si Kristo sa mundong ito upang iligtas ang mga nahuhulog, ang mga makasalanan. Tayo, mga nahuhulog at nakakalimutan na nating humingi ng tulong dahil nakatingin tayo sa ating mga sariling kasalanan. Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, dito pinatunayan ng Panginoon ang pinatunayan niya na tayo ay kanyang minamahal. Tayo ay binayaran niya ng kaligtasan, ang kanyang dugo, upang tayo ay makawala sa mga bitag ng kaaway. Kaya nawa, kung anuman yung mga pakana ng kaaway, anuman yung binubulong niya sa atin, huwag nating pakinggan. Dahil nandiyan ang Panginoon na handa niya tayong sakluluhin, handa niya tayong hanapin, handa niya tayong tulungan sa ating mga kahinaan. Bilang tao, nahulog tayo. At kailangan bilang tao, lumapit tayo sa Panginoon at talikuran ng mga kasalanan. At handa siyang tanggapin tayo. We need to cooperate the divine. Makipag-cooperate tayo sa kanyang banal na pagtulong sa atin. Kapag ang humanity and divine is cooperated, magiging successful po ang salvation of the soul. Our ransom has been paid by our Savior. No one need be enslaved by Satan. Christ stands before us as our all-powerful helper. In all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Sa ating key-text pa lang kanina, wala na pong makakahadlang sa tulong ng Panginoon sa atin. Meron tayong gawain, meron tayong pribilehiyo na angkinin ang mga pagpapala ng Panginoon, ang kanyang pagbayad ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. At wala nang ni isa ang makukulong pa sa mga pandaraya ng kaaway. Kaya si Kristo ay tumayo sa atin. Siya ang sinasabing our all-powerful helper. Siya yung handang tumulong sa atin na magagawa niya ang lahat ng bagay na sa ating paningin ay imposible mangyari. Pero ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya ay magagawa niya, mga kapatid. At magagawa din natin, makakapanagumpay din tayo. Kung tayo titingin sa tapat na high priest natin, na sa pamamagitan ni Kristo, makakaangkin tayo ng kapahingahan na matagal na nating hinihiling sa ating kaluluwa. Our further reflection for today's devotional: when was the last time Jesus delivered me from the enemy? Kailan po ba tayo, o ilang beses po ba tayong tinulungan ng Panginoon kung tayo'y dadanas ng mga tukso at pagsubok sa buhay natin? At ilang beses niya tayong niligtas? Hindi pa nga tayo nakagawa ng kasalanan, ay pinaunawa na sa atin ng Panginoon na kung magkakasala ka, merong tagapagligtas, merong magliligtas sa'yo. Pero hindi po tayo dapat, ang ating isipin, hindi dapat na magkasala na lang tayo para total may tagapagligtas naman. No. Ang nais ng Panginoon na makilala natin siya. At the more na tinitingnan natin siya, the more na iniiwasan natin ang kasalanan. Kaya wala nang iba, si Kristo lamang ang makakapagligtas sa atin. Kaya tulungan nawa tayo ng Panginoon na ma-overcome ang lahat ng kahinaan sa ating pag-iisip, sa lahat ng bagay, dahil siya ang pinakamakapangyarihang tumutulong sa mga mahihina. At ang ating kahinaan ngayon ay magiging kalakasan din natin. Sa pangalan ni Jesus, mga kapatid.
Amen.